Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Florante at Laura mula sa Batang Matalino, WS Pacific Publications. Simulan na natin. Sa isang puno ng higera, sa madilim na bahagi ng kagubatan, ay may nakagapos na isang lalaki. Kaawa-awa ang anyo nito. Ito ay si Florante, ang magiting na anak ni Duque Briseño at Prinsesa Floresca. Labis ang lungkot na nararamdaman ng binata dahil sa kanyang mga tinanas na hirap. Nangingilid ang kanyang mga luha at tila hindi niya matanggap ang kanyang sinapit. Sa sandaling iyon, dalawang mababangis na leon ang dahan-dahang lumapit sa binata upang siya'y atakihin. Bago pa man makalapit ng tuluyan ng mga ito, ay may isang binatang dumaan. Kanyang iniligtas si Florante sa banta ng panganib. Ang binatang ito ay si Aladin. Dahil sa gutom at pagod ay nawalan ng malay si Florante. Nilapitan ni Aladin ang nakagapos na binata at pinakawalan ito. Nagpasya siyang bantayan muna ito hanggang sa manumbalik ang malay at lakas nito. Mag-isa si Florante nang siya ay magising. Napansin niya ang ilang mga kagamitan sa kanyang tabi. Nakita niya ang tubigan sa isang sulok at siya'y uminom mula dito. Nagulat na lamang siya nang biglang dumating si Aladin. May dala itong mga bungang kahoy. Hindi makapaniwala at puno ng pasasalamat si Florante na hindi siya pinabayaan ng isang Moro na kilalang kalaban ng kanilang kaharian. Pagkatapos kumain ay minabuti ng dalawang binata na maglakad palayo sa kanilang kinaroroonan upang makaiwas sa anupamang panganib. Sa kanilang paglalakbay ay nagumpisang magkwento si Florante kay Aladin na kanya nang itinuturing na kaibigan sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ako ay nagmula sa kaharian ng Albania. Pagpapakilala ni Florante, isinalaysay nito ang mga karanasan niya mula pagkabata gaya ng pag-atake sa kanya ng isang buitre sa tangkang pag-agaw sa suot-suot niyang hiyas. Binanggit din niya ang kanyang pag-aaral sa Atenas kasama ang gurong si Antenor. Dito din niya nakilala ang matalik niyang kaibigang si Menandro. Nakilala ko rin sa Atenas ang aking kababayang si Adolfo. Kilala siya sa pagiging matalino at mahusay na mag-aaral, ngunit nang akin siyang nahigitan sa eskwelahan, ay nagalit ito sa akin. Pagsasaad ni Florante. Pinagtangkaan niya ang aking buhay habang kami ay nasa isang dulaan. Mabuti na lamang at nailigtas ako ni Menandro. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay umalis na si Adolfo sa Atenas. Makalipas naman ng isang taon ay nabalitaan ko ang pagpanaw ng aking ina. Malungkot na dagdag nito. Bumalik agad ako ng Albania para sa pagluluksa ng aming pamilya. Kasama ko si Menandro na siyang aking naging katuwang sa iba pang mga gawain sa kaharian. Tumulong din kami sa kaharian ng Crotona
sa pakikidigma sa mga tiga-Persya. Pagpapatuloy nito. Ikinuwento rin ni Florante kay Aladdin ang pagkakaimbita sa kanya ni Haring Linceo sa palasyo ng kaharian ng Albania. Doon ko nakilala si Laura, isang maganda at mabuting prinsesa. Naging malaki ang tiwala sa akin ng hari, kaya naging malapit ang loob namin ni Laura. At dahil na rin sa tiwalang yun, ilang beses na rin akong namuno sa mga laban ng Albania, sabi ni Florante. At ikaw na ang kinilalang tagapagtanggol ng Albania. Pagpapatuloy ni Aladdin. Isang araw, habang nasa ibang bayan si Florante, ay nakatanggap siya ng isang liham na galing daw sa kanyang ama. Ito ay nag-uutos sa kanya na bumalik agad sa Albania. Ngunit patibong lamang pala ito, sapagat sa aking pagbalik, ako ay dinakip ng mga kawal at ipinakulong. Sa loob ng kulungan ko lamang nalaman na ipinapatay pala ni Adolfo ang aking ama at si Haring Linceo. Matapos ang ilang araw ng pagkakakulong, dinala nila ako sa kagubatan kung saan mo ako naabutan at tuluyan ang nalayo kay Laura. Patuloy na pagkukwento nito. Labis ako nakikiramay sa iyo, Florante, sabi ni Aladdin matapos marinig ang malungkot na pagsasalaysay ng kaibigan. Maraming salamat. Ikaw, anong nangyari sa iyo? At bakit ka nasa kagubatan? Usisa ni Florante kay Aladdin. Ako ay tiga-Persya at anak ng isang sultan. Oo, magkalaban tayong may tuturing, ngunit pareho rin ang ating kapalaran, Florante. Sagot ni Aladdin. Marahil isa ako sa mga natalo ng iyong hukbo sa mga nabanggit mong laban. Ang pagkakabigong ito ay isinisi sa akin ng sarili kong ama. Ipinapapatay niya ako, ngunit ako'y niligtas ng aking kasintahang si Florida kapalit ng pagpapakasal niya sa aking ama. Malungkot na paglalahad nito. Pagkatapos ng kanilang pagsasalaysay, ay may narinig silang mga tinig ng dalawang babaeng nag-uusap sa may hindi kalayuan. Ang isa sa mga ito ay nagkukwento tungkol sa kanyang pagtakas sa kanilang bayan at mula sa pagpapakasal sa taong hindi naman niya mahal para hanapin ang kanyang irog. Ang isa naman dito ay tumugon ng pasasalamat sa pagkakaligtas sa kanya mula sa pagtatangkang pananamantala ng isang lalaki sa gitna ng kagubatan. Pamilyar sa mga binata ang mga tinig, kaya nilapitan nilang mga ito. Labis ang galak ni Aladdin nang makilala ang isa sa mga dalaga. Florida, mahal ko! Pagtawag ni Aladdin sa babaeng may hawak ng pana. Aladdin, sa wakas at nagkita tayong muli! Maligayang sagot ni Florida. Mahigpit na nagyakapan ng dalawa. Lubos din na natuwa si Florante nang makita ang kanyang minamahal. Florante, salamat naman at buhay ka! Bungat ni Laura. Naging gahaman si Adolfo sa kapangyarihan. Puro kasinungalingan ang ipinakita niya sa mga taga-Albania. Mabuti na lamang at dumating sina Minandro at inulungan akong makatakas. Ngunit nasundan pala ako ni Adolfo. Sa kanyang galit ay binalak niya akong pagsamantalahan at doon na ako nakita ni Florida. Naluluhang paglalahad ni Laura. Labis ang pasasalamat ni na Florante at Laura
sa magkasintahang Moro sa pagkakaligtas sa kanilang mga buhay sa magkaibang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, ay napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay at bumalik sa kani-kanilang bayan. Makalipas ang ilang buwan, naging sultan sa Persia si Aladdin kapalit ng kanyang sakim na ama. Ikinasal rin sila ni Florida. Namuno naman sa Albania sina Florante at Laura bilang mga hari at reyna. Dahil sa pagkakaibigang nabuo sa apat habang nasa kagubatan, naging payapa at tahimik ang dalawang dating magkalabang bayan. Ang aral ng ating kwento, magkaiba man ang pinanggalingan o paniniwala, maaari pa ring maging magkaibigan at magtulungan. Makikita rin na ang tunay ng pagkakaibigan at pagtulong ay walang mga hinihinging kapalit. At dyan nagtatapos ang kwento ng Florante at Laura. Sana may natutunan kayong leksyon sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod ulit ha, dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!